What is worship? Is it a song we sing, a moment we feel, or a ritual we repeat? Or is it something more? Worship is not just a sound, it's Christ forming within us. It's not just personal, but a people gathered, united, transformed. It's not empty routines, but a living devotion. Worship is not just responding to the call, it's us becoming more like Him. Because worship doesn't stop when the music fades. It shapes how we live, how we love, how we witness. When we gather, we don't just shape worship. Worship shapes us. Okay, magandang hapon po sa atin lahat. Welcome sa Victory Lukban. Pwede mo batiin yung katabi mo, sabi mo, magandang hapon. Sabi mo, mabuhay. Yan. So, mukhang buhay na buhay tayo ngayon Okay, magbubukas po tayo ng ating bagong serye na pinamagatan natin, When We Gather. Or yung sa Tagalog, habang tayo ay nagsasama-sama. And 5 linggo po natin itong pag-uusapan. And we are going to learn how we can worship God as spiritual family together and how this corporate experience build and transform us from the inside out. We don't just shape our worship routines, our life of worship shape us. Sinasaad dito yung ating pong pagsamba ay hindi po ito ritual na ginagawa lang natin linggo-linggo. Pero yung pagsamba natin, ito po yung nagsha-shape o naguhulma sa atin. The way we know God, the way we have relationship to Him, ganun po tayo nahuhulma bilang kanyang mga mananampalataya. And pagka tinanong ko po kayo, pagka nakarinig tayo ng salitang pagsamba, ano ang unang pumapasok sa ating isipan? Maari some of us, pagka sinabing pagsamba, ito yung tinatawag natin na pagkanta. O yung ginawa po natin kanina ng 15 to 20 minutes na pagkanta. Or siguro pagka sinabi po natin pagsamba, maari some of us, siguro ito yung way natin ng pagdadasal. Or pagka sinabi natin ng pagsamba, ito yung aking nararamdaman. But in the end, we will learn na yung tunay pong pagsamba, ito po ay yung pagiging katulad po natin ng ating Panginoong Hesukristo. And now, pag-uusapan po natin yung sacred gathering and sending o yung banal na pagtitipon at yung pagsugo. Inaanyahan ko po ang lahat na tumayo at basahin natin sa Biblia in Hebrew 10:19 to 25 sa ang salita ng Diyos. Verse 19, kaya mga kapatid, malaya na tayong makakapasok sa pinakabanal na lugar dahil sa dugo ni Jesus. Sa pamamagitan ng paghahandog ng kanyang katawan, binuksan niya para sa atin ang bagong daan patungo sa pinakabanal na lugar na nasa kabila ng tabing. At ang daang ito ang nagdala sa ating buhay na walang hanggan. At dahil meron tayong dakilang punong pari na namamahala sa pamilya ng Diyos, lumapit tayo sa Kanya ng may tapat na puso at matatag na pananampalataya dahil nilinis na ng dugo ni Jesus ang mga puso natin mula sa maruming pag-iisip at nahugasan na ang mga katawan natin ng malinis na tubig. Magpakatatag tayo sa pag-asa natin at huwag tayong mag-alinlangan dahil tapat ang Diyos na nangangako sa atin. At sikapin natin mahikayat ang isa't isa sa pagmamahalan at paggawa ng kabutihan.
huwag nating pababayaan ang mga pagtitipon natin gaya ng nakaugalian na ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng bawat isa, lalo na ngayong nalalapit na ang huling araw. Tayo manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa aming banal na pagtitipon. Dalangin namin na sa oras na ito, walang ibang maparangalan kundi ikaw lamang aming Panginoon. Dalangin namin ang aming pagsamba, ang mag-uukit ng aming pananampalataya. Patnubayan mo po kami, Diyos na banal na Espiritu, na lahat ng pagbubulayan namin dito ay magbibigay ng pagbabago sa aming mga buhay. In Jesus' name, Amen. Sige po, pwede na po tayong maupo. Tanong po, kung ikaw ay merong relasyon sa Panginoong Jesus, kailangan mo pa bang sumimba? Or, parang ganun na, di ba? We know that God is omnipresent. Ibig sabihin, ang Diyos po ay nasa lahat ng parte, di ba? And in everywhere, pwede po tayong magdasal. So kung ganun po pala, ay di wala na po dapat simbahan. Pero again, makikita po natin dito sa binasa po natin that many times sinabi po, we gather together. Yung word po na together, ibig po sabihin, ang Panginoong Diyos po ay pinili niya po ang bawat isa sa atin na magsama-sama dito po sa simbahan na ito para po siya ay mabigyan ng papuri. In verse 19, sinasaad po dito, therefore, brother, since we have the confidence to enter the holy places by the blood of Jesus, verse 20, by the new and living way that He opened for us through the curtain that is through His flesh, and since we have the great priest over the house of God. So sinasaad po dito na tayo daw po ay merong malaking pribilehiyo na binigay ang Panginoong Diyos. Bakit? In the Old Testament, hindi po natin mabilis na maramdaman ang presensya ng Diyos. Bakit? Doon po sa tinatawag na kasalanan. But nowadays, because of what Christ did on the cross, it is easy to worship Him. It is easy to give Him adherence. So parang kanina, sino po dito, when we sing song to the Lord, we hear and we feel the presence of the Lord. Pwede ba natin para music team natin? Tanda ko po noon, nung unang nagsisimba po ako, pumapasok pa lang po ako sa church, ako po ay naluluha na. There's a presence of the Lord. But the verse 19 to 21, it talks about na ang bawat mananampalataya ay binibigyan po ng puwang ng Diyos na mag-draw near sa Kanya. So our first point, when we gather, draw near to God in worship. Because of the blood of Jesus, we can now easily access God. Sabi ko nga po, in the Old Testament noon, hindi pwedeng ang kasalanan at ang banal na Diyos ay magsama. Di ba po? Pagka may lumabas na angel, ang mga tao po noon natatakot na. Bakit? Maari po silang mamatay. Kaya nga po yung mga pari noon, nakaka-access sila sa presensya ng Diyos sa pamamagitan lang po ng isang beses sa isang taon. Kailangan po nila mag-alay muna para sila po ay walang bahid na kasalanan. At kung wala na po silang bahid na kasalanan, that's the time para naman yung kasalanan mo ay mawala sa pamamagitan ng pag-aalay. Pero yung pagpunta po dun sa Holy of Holies, ito po ay delikado. Sabihin mo, delikado. Bakit? Kasi kung meron kang kasalanan, kahit kakarampot, kahit yung tinatawag na white lies lamang, o nadulas ka na pa, puto kutsinda ka. Di ba sabi ko nga, yung pare, kailangan mag-alay siya muna ng dugo, ng hayop. Pagkaalay niya para sa sarili niya, ngayon naman, bibigyan ka naman, meron ka ng pagkakataon na mag-alay. Sa isang taon,
doon mo lang mararamdaman ang presensya ng Panginoong Diyos. Ang mga pari noon, pagka pumunta, merong bell. So pagka naglalakad, kling, 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 kling. Hindi naman ba? Hindi. Basta natunog po yung bakit? Para malaman kung buhay pa yung pare. And meron daw po yung tali. So pagka nandun, then lumabas yung presensya ng Diyos at meron siyang kasalanan, pwede siya mawala. So walang makakakuha sa kaya hihilahin daw po siya. But now, sabi po dito, because of the blood of Jesus, it brought us invitation to draw near to God. The blood brought invitation to draw near to God. Jesus' death tore the curtain of separation, giving you instant, fearless access to God's presence forever. Di ba yung Holy of Holies? Yung place na yon, mayroong malaki pong curtain. At nung namatay na po si Jesus, that's the time po yung malaking curtain na yon na imposibleng masira. Dahil sa kapal po nun, ay nagkameron na po ng puwang at tayo pong mga nananampalataya kay Jesus ay meron na pong access. What do I mean? Ang sarap po pagkalibre yung access. Tama ba? Sino dito nakapanood ka na ng sine? Magkano na sine ngayon? Nung time nyo, 25 pesos wala. Sa Marlet, sorry. 25, para tumawa yung mga nanonood sa Marlet nun. Alam niyo yung Marlet? Wag na, mawawala tayo. Ngayon na sine, 450 na, di ba? And pagka napalibre ka noon, ang sarap manood na sine, lalo na libre. Parang same thing to us. Ang sarap isipin that we can access God because of the free gift of God through Jesus. Pero pag titingnan natin yung cost na nangyari po yun, makikita natin na grabe yung pinagdaanan. Why? There's a cost of the access. The cost of the access, the debt, or ang utang. Holiness required justice and the penalty for sin in death. Because of our sin, hindi po papayag ang Diyos na hindi mabayaran yung tinatawag na kasalanan. At dahil gusto ng Diyos na mabayaran ang kasalanan, wala pong qualify sa atin to pay that debt o yung utang na yon. And because of that, kailangan daw po ng banal. At sino daw po yung banal na magbabayad nun? Siya rin po para mabayaran po yung tinatawag na kasalanan. The payment o yung kabayaran, Jesus shed His perfect blood as the ultimate final sacrifice. Bakit kailangan nung mamatay si Jesus, kailangan pandumanak yung kanyang dugo? Because written in the Old Testament na pagdanak ng kanyang dugo, ang sangkatauhan na may kasalanan na tatanggap sa kanya ay magkakameron ng kabayaran. The result, the result, Jesus shed His perfect blood as the ultimate final sacrifice. The result, the barrier of sins cleared away forever. Dahil po dun sa kabayarang yon, ang resulta, yung kasalanan po ay totally nawala na forever. So it means, because of Jesus' death and resurrection, believers now have the boldness to enter the presence, God's presence directly. We do not gather out of obligation of fear, but we gather by a royal blood bought invitation. So bakit daw po tayo nag-gather? Bakit tayo ngayon ay nagsasama? Bakit ito tinatawag na banal na pagtitipon?
yung mga tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay ay tinatawag na banal. Pwede ba tawagin yung katabi mo, banal, santo, santo papa, santo mama. Naiintindihan nyo yung walang bahid na kasalanan. We are gathering here today because of what Jesus Christ did on the cross. Bakit meron tayong pagtangi ngayon? Bakit meron tayong daan para magbigay ng papuri sa ating Diyos? It is because of what Christ did on the cross. Anong pagkakatulad po natin? Natutuwa ka ba dahil hindi tayo magkamuka? Yung iba, tawon-tono. Yes, Pastor, buti na lang, hindi tayo magawa. Pero anong pagkakatulad po natin? Isa po yung pagkakatulad po natin. Tayo ay makasalanan at ngayon ay tayo wala ng bahid na kasalanan dahil sa ginawa ng Panginoong Hesukristo. Ulitin ko po, Calix, magsasalta ka ba dito? Marang-mara ka sa tatay mo. Magaling din. Again, ano po yung pagkakatulad natin? O yan. Anong pagkakatulad natin? Tayo po ay lahat ay makasalanan. Lahat po tayo makasalanan. Dahil sa ginawa ni Kristo nung tumanggap po tayo po ngayon ay tinatawag na banal at walang bahid na kasalanan. It's a privilege to all of us to worship this God of holy. Every time we enter here, every time na pupunta tayo sa place na to, lahat naman tayo pupunta dito, may mga problema, no? Di ba? Pero every time we come here, we understand, every time na nagpupuri tayo sa Diyos na banal, sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, that all our problems will be gone because He is great of all. When we gather, we draw near to God. Because of Jesus, we can draw near. So ang tanong, paano ako, pastor? Paano yung pag-worship ko ng personal? Okay lang ba yun? Oo naman. Kailangan po pa rin na mag-worship tayo ng personal. Because our personal worship will give us life or pagpapabuhay ng ating spiritual. Pero when we gather, yung spiritual natin will grow. Kaya nga po, sabi dito, in verse 22, let us draw near with true heart in the full assurance of faith, with our hearts sprinkled clean from evil conscience, our bodies washed with pure water. Yung mga pinili daw po, yung mga called out ones, yung mga banal, ay magsama-sama daw po together and declare the full assurance of their faith. Ganun po tayo ka-assure sa pananampalataya na meron po tayo, tama ba? Parang nung nag-funeral ako, then sinabi ko, maaring lahat po tayo ngayon ay nagdadalamhati dahil patay na ang ating kapatid. Pero alam niyo po ba siya ang pinakamasaya sa araw na ito? Dahil kapiling na ang Diyos Ama. Dahil tinanggap niya si Jesus bilang Panginoon, tagapagligtas. May lumapit po sa akin after nun. Kaibigan ko yung lumapit sa akin, sabi sa akin, ba't ka naman magsalita? Sigurado ka ba? Abayo, sigurado ako. Kaysa naman sa mga sinasabi nyo sa mabuti nyong gawa. O sinasabi nyo dahil sa pag-anib sa relihiyon. Ito, nasa Biblia, nakasulat. Every time I stand up sa unahan po, may iba-ibang relihiyon, lagi kong binabanggit, I use the authority of the Word of God. So kahit manang yan, kahit ano, may paggalang naman po tayo. But again, pagkasalita na po ng Diyos yung binangga, they can, what do I mean? There's no such thing as a Lone Ranger Christian.
While personal devotion is vital, it can never replace corporate devotion. While we can pray alone at home, there is distinct supernatural manifest presence of God when His people gather corporately to praise His name. Or if two or three are gathered in His name, He is in the midst of us. So dito, every time we see the Word of God, every time we gather, mas iba po yung ating nararamdaman na presensya ng Panginoong Diyos. Yes, okay naman po mag-devotion ng solo, which is kailangan. Pero tignan mo yung katabi mo, sabi mo, kailangan kita. Yeah. Bakit natin kailangan mag-gather? Kasi ito po ay sinabi ng Panginoon. Let us gather together. Yung mga pinabanal ay magsama-sama daw po na magpulong sa Panginoong. I'm not saying na pagka wala ka na sa church, wala ka ng Diyos. Hindi ko po yung sinasabi. Pero what I am saying, sinasaad po dito, kung tayo daw po ay mananampalataya na ng Panginoon, dapat daw po may kasama tayo na nagbibigay papuri sa Kanya. This is the way the believer worship the Lord. In Acts 2, sabi po doon, they devoted themselves in apostle teaching. They meet together daily. Daily po silang nagbi-meet. Tayo po isang beses lang sa isang linggo. At ito po ay mahalaga. Sabi mo mahalaga. Yeah. Alam ko po, marami kayong sinacrifice na ngayong hapon, naligo pa kayo bago kayo pumunta dito, di ba? Yung naglaan kayo ng oras. But it is worth it na maglaan ng oras tuwing linggo na magbigay ng papuri dun sa Diyos na nagbigay po sa atin ng kabanalan. How among you are blessed because you are holy? Ako po kanina, huling dumating. Pero among you here, you say, I am thankful to the Lord because I am holy. Kung hindi nagsisink in sa ulo mo, sa isipan mo na banal ka, yung ginawa po ng Panginoong Jesus, ang dahilan kung bakit tayo wala ng bahid na kasalanan. Yes, we are not perfect. Sino po dito may katabi kayo? Perfect. With a capital F, perfect. Sorry nagkakamali, di ba? Wala naman po perfecto sa atin. Wala pong perfecto sa atin, pero yung ginawa po ng Panginoong Jesus, exchange in our sins. Every time God the Father look in us, because tinanggap natin si Jesus, ang nakikita niya po, yung kabanalan ng Panginoong Jesus. Ang enemy lang po naman yung nagsasabi sa atin na hindi ka na banal. Paulit-ulit na binabalik yung ating dating pagkatao. Yung condemnation, but in God, everything can be forgiven. Nagkasala ka ngayon at magkakasala ka bukas, again, ang nakikita ng Panginoon, yung ginawa ng ating Panginoong Yesus. Pwede ba natin palakpakan ng ating Panginoon? When we gather to draw near to God in worship. Second, when we gather to strengthen one another in faith, hope, and love, Scripture. Verse 23 says, let us hold fast the confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful. Again, there is also, na sinasabi dito, we. Sabi dito, or let us.
Sabi daw, magpakatatag tayo sa pag-asa natin na huwag tayong mag-alinlangan dahil tapat ang Diyos sa pangako sa atin. Every time po na nag-gather tayo, every time na magkakasama po tayo, ito po yung nagbibigay sa atin ng kalakasan ng ating pananampalataya. Bakit? Tayo po mismo ang mga nagkakaunawaan, tayo po mga Kristiyano. Tama ba? Anong sabi po sa Bible? We are aliens of this world. Nung tayo po ay naging Kristiyano, tayo na po ay naging kakaiba na doon sa mundong tinatawag. Yung dating makamundo, hindi na po tayo makamundo, but tayo ay naging makadiyos na. That's why sinasabi po, we are aliens in this world. Alien? Yan, diyan kayo magaling. Alam kong hinihintay niyo. Faith, holding on to the hope in a broken world is too heavy for one person. Together, it is possible. Totoo naman po. Pag solo ka sa mundo, mahirap, di ba? Pero pag kami nakita ka na katulad mo, na may pananampalataya sa Diyos, it strengthen one another. Nagbibigay ito ng pag-asa. Every time we read and proclaim the Word of God here, nagkakameron po ng pag-asa sa ating pong pananampalataya. Pag solo ka, ang hirap naman po, ano? Sige, manampalataya tayo. Okay, kaya natin yan. Parang ang hirap nun po, ano? Pero sabi dito, let us hold fast together. Magpakatatag tayo sama-sama. And let us consider how to stir up one another to love and good works. Every time daw po na nagsasama-sama tayo daw po ay naghihikayat sa isa't isa ng pagmamahalan at paggawa ng kabutihan. In verse 25, not neglecting to meet together as is the habit of some, but encouraging one another, all the more you see day drawing near. Kaya po lagi nating sinasabi, discipleship is relationship. Ang discipleship po na meron tayo ay hindi po ito event ng simbahan, but ito po ay way ng pagsamba ng mga mananampalataya. Bakit kailangan nating mag-meet together? Hindi ba pwedeng solo na lang ako? Kasi very shy person ako, di ba? But nakasulat po dito, na hindi po pwedeng solo tayo. Gusto mong lumakas ang pananampalataya na meron ka? Gusto mong lumakas yung pag-asa na meron ka? Gusto mong mahalin ang salita ng Diyos? Hindi po ito ginagawa ng solo lamang, but meron pong kasama. Sino dito na-appreciate mo yung victory group leader mo? Yung nag-small group sa'yo. Pwede ba natin palakpakan yung mga nag-small group? Yung nagwa 1-to-1, yung nag-share ng 1-to-1 sa iyo. Di ba? Ako po, sabi ko nga po, nung una akong mananampalataya, ang dami ko pong bloopers. Pumunta ako one time doon sa group namin. Tapos, syempre, sabi ko lang naman doon sa date, medyo late na ako, di ba? May warm up yun. Sabi ko, pasensya kayo na late ako kasi napaaway pa ako. Alam mo yun? Napaaway ka na, nagyayabang ka pa dun sa ano. And all throughout, kumbaga, having them, yung pananampalataya na meron ako na bago po. Dati mababaw. Dati ang pananampalataya ko, kung ano nakikita ng mata ko, yun na yung pananampalataya ko.
until there's someone who encouraged me always. Meron akong tinatawag na may leader kami pero hindi ako nagsasabi ng problema ko dun sa leader ko. Dun ang nagsasabi ako dun sa kasabayan ko sa pananampalataya. He teach me, tinuturuan niya ako, hindi, huwag kang magkameron ng sama ng loob sa tatay mo. Mahalin mo yung tatay mo. Tapos, ang ironical, nakakatawa nun, nagkasama kami sa isang trabaho. Siyempre, medyo parehas kami binata nun. Yun, malaking katawan nun eh. Pagka naglakad, talagang naganon-ganon. Tapos, may time na, bro, pray tayo, parang prayer and fasting nun. Tapos nagpre-pray kami together, magkahawak kami ng kamay. Tapos alam mo yun, naiyak ka talaga kasi we pray to the Lord eh. Tapos yung mga kasama namin na teacher din na na mga babae, yung isa doon ay may crush sa kanya, ay napagkama lang kami. Alam mo, alam mo yung way para tayo lumakas, kailangan natin din ng mga mananampalataya na makasama natin. Bakit? Ang humulma po sa atin ay mundo, tama ba? Bago ka naman maging Kristiyano, ilang taon mo na ginagawa yung makamundong ito. Ilang taon kang nagsisinungaling. Ilang taon ka na ginagawa mo yung vision na to. Then all of a sudden, there's a miracle coming from the Lord na nabago ka. Pero nabago ka na totally. If anyone is in Christ, a new creation, the old has gone, the new has come. But sometimes, we need someone to strengthen our faith, our hope, and teach us to love the Word of God. Ako po noon, nagbabasa lang ako ng Bible, isang beses lang sa isang linggo. Pag hindi pa ako nakasimba, hindi ako makakapagbasa ng Bible. The church is not a building you sit in, but a family you run with. Hindi lang po ito simbahan na pagkaupo natin, naalis na po tayo. But tingnan mo uli yung katabi mo. We are one big happy family here. Isa po tayong pamilya. That's why ako po ay urging you, kailangan po natin ng someone. We do not gather just to receive, but we gather to sustain one another. Katulad po tayo ng isang katawan. Even Paul, sinabi ito ni Pablo, katawan na may kamay, may paa, may ulo, may mata, at kailangan po natin ang bawat isa. Kawawa naman yung kumpleto nga, wala namang mata. Ang hirap. But we are a body of Christ here in church. That's why, tingnan natin paano tumatakbo ang simbahan. May magaling kumanta. May magaling mag-prepare. May magaling na naghahanda din sa kids church. We are one big happy family. We are not just loose collection of individuals sitting in the same room. We are interconnected parts, single living organism, the body of Christ. We are like Shadrach, Meshach, and Abednego. Remember Shadrach, Meshach, and Abednego? Sabi sa kanila, sige, nananampalataya kayo dyan. Dadalhin namin kayo dun sa apoy na yon. Anong sabi nila? Sige. Because they are together, they strengthen one another. I don't know kung anong mga Bible scripture yung sineshare nila. Okay lang yan. Sino dito minsan nagda-doubt ka na dun sa buhay mo because ang dami-daming problema na dumadaan sa buhay mo? Honestly, as a pastor, ako po, maraming pong salamat sa inyo. Every time I hear yung mga istorya ng inyong mga buhay, pinapaalala sa akin ng Diyos na siya ay tapat sa kanyang pangako. Minsan meron akong kausap, pastor, sama mo sa prayer kasi ganito kalaki yung aming
pangangailangan. Okay, let us pray. Pero don't worry, Pastor. Ay, bakit meron na? Hindi. God will provide. God will provide. Milyones. Paano? And again, binalikan niya ako, Pastor, don't worry. God already provide. Every time I read the Bible, mas buhay sa akin ng Biblia every time I saw also to the people who living in faith. Yung love your enemy. Sino dito, gustong-gusto mo yung scripture na love your enemy? Yung mga tuwasang, buti pa kayo, love nyo yung scripture na yon. But again, seeing happening to the believers, truly I can say that God is faithful to His promise. It happened. Shadrach, Meshach, Abednego, until the end. In the end, parang hanggang sa huli, nanindigan sila sa pananampalataya at yung reward ng Panginoon nandun. Hope, same thing to us. There is Shadrach, Meshach, and Abednego na pwede po tayong sabihan ng ating mga pangangailangan. Mayroon tayong Shadrach, Meshach, Abednego na pwedeng mag-correct in time of our weaknesses. May Shadrach, Meshach, and Abednego na pwedeng magpalago ng ating pananampalataya, magpalago ng ating pag-asa, at magkameron ng pagmamahal sa ating Panginoong Diyos. Last, when we gathered to be equipped, encouraged, and sent on mission. Pagka tayo daw po ay nag-gathered, ito po daw ay paraan para tayo ay ma-equip, ma-encourage, at tayo po ay isugo sa mission. Acts 2:42-47, and they devoted themselves to apostle teaching and the fellowship, to breaking of bread and the prayers. And all came upon every soul. Many wonders and signs were being done through the apostle. And all who believed were together and had all things in common. And they were selling their possession, belonging, and distributing the proceeds to all as any had need. And day by day attending the temple together and breaking bread in their homes, they received their food with glad and generous heart, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to their number day by day those who were being saved. In Acts 2:42-47, nangyari po dito yung equip, encourage, and send on a mission. Again, 3,000 were added after the, di ba yung, after the infilling of the Holy Spirit, when Peter preached a 2-minute sermon that repent and be baptized, 3,000 added in the church. After added the church, ano po yung ginawa? They devoted in apostle teaching, equipping. Itong August, first week of August, mag-uumpisa po tayo ng Victory Weekend natin. After the Victory Weekend, again, spiritual training po na magkakameron po tayo. Sa church po natin, we are not only sitting here, but we believe every member is a minister. If you finish 1-1 or nagwa 1-1 ka pa lang, nasa ikalwa, 3 pa lang chapter na meron ka, again, you are ahead na sa isa, pwede ka nang mag-share din ng gospel. Equip. Not only equip, but they are not only devoted themselves to apostle teaching. Encourage. Bakit nung time pong ito, yung mga nalaman na manampalataya ng Panginoong Hesus, kinuha po ang kanilang mga ari-arian. But sabi daw dito, yung iba, ibinenta nila ang kanilang ari-arian
at ibinigay nila sa iba. Sa ating pong simbahan, tinatawag po tayo to have a shared lives. Yung buhay po natin ay sineshare natin sa iba. That's why we can call discipleship is 24/7. Tama ba? Wala pong inorasan ang discipleship. And sino dito na-appreciate nyo yun? Dapat ang victory group or small group, 45 minutes lang. Yung iba ay naaabot 5 oras. Ayan, yung mga tumawa, alam nyo na kung sino kayo. Kasi ang sarap ng shared lives. Ang sarap ng mga testimony na isineshare. Naintindihan mo na sa mundong ito ay may tunay na Diyos na ipinapakita niya ang kanyang kabutihan. Testimony upon testimony po. Marami po tayong pwedeng i-share. Huwag na tayong lumayo, huwag na tayong pumunta sa iba-ibang bansa o kanino man napanood natin sa YouTube. Yung buhay pa lang natin ay isa ng malaking testimonya na tunay na ang Diyos ay buhay. Sharing lives together. And you know what? After that, ano pong nangyari? And the Lord added to their number day by day those who were being saved. The way po ng ating pagsamba ay ito po ang makakapagbigay ng dagdag sa ating pong simbahan. Yung way po ng ating pagsamba, ito po yung magbibigay dagdag sa ating simbahan. Sino po dito, meron kang mga basher? Wala kayong basher? Noon, nung makamundo ka, okay lang. Lahat ng ginagawa mo ay katulad ng ginagawa nila. So, okay lang. But now, when you stand as a Christian, kung kayo estudyante, ayaw mo magpagaya, sasabihin nyo, ay, napaka-selfish mo naman, ba't ayaw mo magpagaya? Lahat nagagayahan na, ikaw, hindi ka pa nagagaya. You stand in your, sa office. Uy, blessing. Bond paper. Hinuwi, blessing na, hindi. Sa office siya, wag mong iuwi yan. Parang gano'n, di ba? All of a sudden, bigla na lang naging masama ka. Kasi nga, ang baliktad nga po sa mundo, di ba? Yung gumagawa ng masama, yung pa yung nag-ano sa'yo. Pero, guys, look at me. Gusto ko kayong encourage. Patuloy lang yung gawin, yung ginagawa niyo. Bakit? Lahat ng yan nakatingin lang sa atin. At nag-iintay lang yan na i-share natin ang magandang balita ng Panginoong Diyos. When we have encounter, when we become encouraged, na-encourage po tayo, it's time also to share what we have. I-share po natin yung na-receive natin sa Panginoong Yesus. Yung mga kapatid ko po, Sunday after Sunday, lagi pong umaten yan ng church. And lagi ko lang sinasabi, uy, sama ka sa amin sa church. Ay, hindi. Magbabasketball ako. Sumunod na linggo, sama ka sa church. Ay, hindi. May lakad ako. May party kami. Ba't gumawa po sila ng way, paraan? Sabi na, uy, Thanksgiving naman dahil ako nakapasa, yung bunso po namin kapatid. Nakapasa ako ng nurse. Si Oni, yung isa ko pang kapatid, nakapasa naman ng PT. Dalawa sila. Sabi ko, may lakad ako. Sige, titignan ko. Ay, may inabot. Ito, mamaya mag-mall ka after ng service. Uy, sama na ako. Alam mo, lagi po akong basher. Lagi ako, ano ba yung inatinan yung yan? Meron ba kayong mga ganun? Ayun, ngayon, kasama na ako. Yung mundo po, laging tingin niya sa atin, ano tayo? But when I encounter the Lord in that moment, sino magsasabi nandito ako, mag-worship sa Panginoon? Bawat isa po sa atin, binigyan ng Diyos na mission. Yung kakilala nyo, ay hindi ko po kakilala. And it is sure, every place na kung nasaan po tayo, it is your mission field. Kung estudyante ka, anong place mo? Yun ang mission field mo, yung school.
Kung ikaw ay workers, ang mission field mo sa trabaho mo. Kung ikaw ay nanay, tatay, ang mission field mo, yung ating mga anak. It will not end up being ma-encourage tayo, but it will end up sharing the mission. Why we gathered? We gather because we want to draw near to God in worship. We gather because we draw close to each other in community. We gather and we go out to the world in commission. Hindi lang po tayo nagdo-draw near para sa Panginoon. Hindi lang po tayo nagdo-draw near para or nag-gather para maging close. But in the end, God sent us a mission. Sunday benediction is not the end of the service, but it is the opening cue for the week ministry. Ito po, tapos na po ang ating service. Uuwi na po tayo. Pero yung pagsamba po natin ay hindi po doon natatapos. Yung 1.5 hour ay hindi po yung katapusan ng ating pagpupuri sa Panginoong Diyos. But ito'y simula pa lang po ng 1 linggong tatahakin na isinesend po tayo sa mission field. Look, if a person don't know Jesus, yung pribilehyo po ng isang banal ay hindi po nila mararamdaman. Ito po, nagpupulong po dito ang lahat na banal. Tama ba? Sino dito may katabi na mukhang hindi banal? Huwag mong itataas sa kaway mo, baka magpakamot ka. Pero we are gathering, it's a gathering of all holy people. Yung sinet apart ng Panginoon. Ito yung time na tayo magpalakasan. Sabi mo, power! This is a time moment na if you want to cry, meron kang pwedeng iyakan. Ito yung tunay na place. Yung tunay na mga kaibigan. So yung mga may kaibigan sa labas, ako, nalabas pa rin naman po ako. Pero what do I mean? Hindi ko po pagpapalit yung place na ito. Sabi po ni David, better is one day on your course than 1,000 elsewhere. The best gift that we ever receive is the salvation that coming from the Lord. So hope today as we gather, let's give worship. I-worship po natin yung karapat-dapat na i-worship. At ito po ay ang ating Panginoong Jesucristo. Sige po, palakpan po natin ang Panginoong. Let us pray. Lord, thank you for your message. Thank you, God, that truly you said to your word that it is you who called us. It is you, Lord, who let your holy people to gather. And as we gather, it give us encouragement. It increase our faith. It give us hope and love for your word. Thank you, Jesus, for giving this opportunity to worship you. Looking in the Old Testament, it is only one time in a year. But now, you give us access every time we need you. You also said into your word that our body is a temple of the Holy Spirit. Maybe some of us here, God reminding us na ang Diyos na banal na Espiritu na namumuhay sa atin ay lagi nating kasama. In time of your weakness, God is in us always. God is in us. God the Holy Spirit is in us to teach us, to guide us, even rebuke us in times that we are sin.
If you are that person na ngayon nararamdaman mo na parang yung condemnation ng enemy, sinasabi sa'yo, wala kang kinabukasan, sinasabi sa'yo na ikaw ay makasalanan pa rin, sinasabi sa'yo na ikaw ay walang future. But I believe God will bring back to you your real identity in Christ. And your identity in Christ, you are holy, blameless, and righteous. May I pray for you. Lord, thank you because sinabi mo rin sa iyong salita na kung sino man ang hihingi ng kapatawaran sa iyo, lilinisin mo kami, Lord, ng buong buo at walang bahid na kasalanan ang matitira sa amin. Kaya ngayon, Panginoon, ini-embrace namin, nananampalataya kami sa iyong salita na kami ay ginawa mong banal, ginawa mo ng walang kasalanan, ginawa mong matuwid para magbigay ng magandang papuri sa iyo, Panginoon. Lord, thank you for choosing us. It is not our ability. It is not our want. That's why we are here in the church. But we know it is you who called us. So Lord, this is our prayer. Dahil sa ginawa mo, Panginoon, iniaalay namin ang mga sarili namin, Lord, para isugo mo kami sa misyon na meron ka. Lord, we want to honor you into this place. In Jesus' name, amen. Can we all stand up? Sige, palapakan po natin ang Panginoon na tayo magbigay papuri sa Kanya.